Good morning po mga kabayan. Welcome po muli sa ating panibawang update rito sa SLEX TR4 sa portion ng package A. Mula rito sa mismong pinaka-entrada ng kabayan, barangay sa IMSIM, atin pong i-update yung MACBAN kung ano na po ang progress doon sa barangay San Antonio at mismong barangay San Miguel. Ngayon, samahan niyo po si Forecast Studio mga kabayan sa ating panibawang update ngayong araw ng Huwebes, August 27, 2026. Let's go! So ito po mga kabayan yung pinaka-entrada nitong SLEX TR4 extension. Ito po yung barangay sa IMSIM, Calamba City, Laguna mga kabayan. So ito po yung harap sa ating kamera ay yung sa left side ng mga sasakyan ay pasalubong sa atin. Yan po ay galing ng Maynila. Sa right side naman, papuntang Maynila. So ito po yung trumpet design mismo mga kabayan dito sa pinaka-entrada nitong SLEX TR4 extension na may habang 66.74 kilometers mga kabayan mula rito sa barangay sa IMSIM, Calamba City, Laguna, at ito po ay magtatapos sa barangay Mayaw, Lucena City mga kabayan. So yung sa harap natin, sa baba natin, yung sa side ng building na kulay white na yan, dyan po yung pinakapasukan kung ikaw ay papasok dito sa SLEX TR4 kung galing ka ng Maynila. At yung sa baba natin, yan po yung galing Lucena, pa-exit ng papuntang Santo Tomas City, papuntang Star Tollway, papuntang Batangas City Port. Gets po? So, ikot lang siya, no? At sa gawing right side naman, itong may mga backhoe dyan, mga heavy equipment, kung ikaw ay galing ng Lucena, papuntang Maynila, sa right side po kayo. Yang ginagawa na sa ngayon. May matagal na po yan mga bayan na may base course. So, ang paglatag na lamang po ng concrete cement dyan. So, masisilayan po natin rito ang napakaganda ng view rito mga bayan. Ayan po yung Mount Makiling na binalot ng ulap at saka fog mga bayan. Napakaganda pagmasdan. Ang kapaligiran na hindi pa siya na-develop, no? Pero unti-unti nang nagsulputan yung mga malalaking pabrika dyan. Napakaganda tingnan ang kabundukan na masilayan mo na hitik pa sa mga punong kahoy. Pero balang araw yan mga bayan, dahil ito na po yung expressway, asahan po natin yung madaanan nitong expressway mula rito sa Calamba, Laguna, papuntang Alaminos, Laguna, San Pablo, Laguna, Tiaong, Quezon, Candelaria, Quezon, Sariaya, Quezon, and then Lucena, Mahabayan, Tayabas, ay asahan natin yan. Yung portion ng Candelaria, Sariaya, Tayabas, ay at Lucena mismo ay asahan natin na magsulputan dyan yung mga malalaking developer ng mga subdivision. Lalo't higit doon sa portion ng Candelaria, Sariaya mga kabayan dahil napaka-overlooking doon at napakaganda ng view ng Mount Banahaw at Mount Dolores doon mga kabayan. So dito sa portion na ito ay yan po yung Mount Makiling. Ang ganda pagmasdan mga kabayan. So itong baba natin, ito na po yung SLEX TR3 going to Star Tollway. So makikita natin rito mga bayan na talagang malaki na rin po yung progress dito sa pinaka-entrada mga bayan. So maya-maya konti, ipakita ko po sa inyo yung doon sa may portion ng geothermal. So dyan sa unahan na yan, yung barangay road na ito mga bayan, ito po ay magkakaroon dyan ng tulay dyan sa unahan. Patawid. Yeah, man! Oh! Purka Studio, narito na!
maasahan. Sama-sama tayo. God bless Philippines! Rapapapay, rapapapay. Come on! Yeah, yeah, yeah! Kalsada at tulay, railway project at PNR. Bagong South Luzon Expressway toll road for project updates. Proyekto ng bayan para sa pag-unlad ng bawat mamamayan. Mga bagong proyekto ating tutukan. Purkas Studio update ang hatid sa bayan. Serbisyo publiko dapat may katapatan. Pundo ng bayan para sa kapakanan. Sa bawat proyekto dapat transparent para ang Pilipinas patuloy na aangat. Makinig kabayan sa bawat balitaan. Suriin ang datos bago maniwala sa usapan. Katotohanan ng ating sandigan para sa mas magandang kinabukasan. Purkas Studio, balitang maaasahan. Infrastructure project, ating bantayan. Update sa bayan, hatid sa inyong tahanan. Mag-subscribe na kayo, sama-sama sa kaalaman. Mag-subscribe na kayo, sama-sama sa kaalaman. Tuluyang kalsada, tulay at flood control. Mga proyektong dapat may malinaw na goal. Para sa ekonomiya, trabaho'y madagdagan at buhay ng Pilipino mas mapagaan. Hindi puro salita, kailangan resulta. Proyektong kapaki-pakinabang sa bawat pamilya. Sa bawat update, impormasyon ang dala. Purkas Studio kasama ng sambayanan sa pag-asa. One love, one nation. Pilipinas ating mahalin. Tamang impormasyon ating palaganapin. Katotohanan ang lagi nating piliin. Purkas Studio, balitang maaasahan. Infrastructure project sa Pilipinas. Update sa bayan. Like, share, follow at mag-subscribe na kayo para sa bagong balita. Purkas Studio ang kasama mo. Purkas Studio, balitang maaasahan. Infrastructure update para sa sambayanan. Mag-subscribe na kayo sa Purkas Studio YouTube channel. God bless Philippines! One love, Pilipinas! So, nasisilayan po natin yung pinakadulo mga bayan na patag na siya. So, yung pangalawang block na yan, yung sa dulo mismo sa tuktok ng bundok na ito mga bayan, yan na po yung yung may dumaan na motor na yan, yan po yung bagong latag. Last update natin rito ay hanggang dyan pa, dito sa baba natin. So, ngayon ay nadugtungan. So, hindi natin alam bakit may putol dyan, hindi nila sinemento. Hindi kaya dyan ilalagay yung pinaka-toll gate rito sa mismong Santo Tomas Interchange? Please comment down below po mga kabayan, or kalsada yung area na yan, patawid dyan sa mismong subdivision. So, hindi pa tayo sure mga kabayan, no? So, next update natin, dahil ngayon po ay medyo sobrang lakas ng hangin. Medyo tinatanga yung drone natin. Sige lang, konting tiis na lang ay magkaroon din tayo ng heavy duty na drone mga bayan na kayang sumuong ng malalakas na hangin mga bayan. So ipakita ko po sa inyo yung view rito na masisilayan po ninyo ito once na ito'y madaanan na po itong SLEX TR4 extension. Na talagang napaganda ng view rito mga bayan sa portion ng south. Kaya sa mga kababayan natin dyan na sobra-sobra sa budget, mas magandang mag-invest na kayo. Yung mahilig sa mga farm, sa portion ng San Pablo Laguna, Tiaong, Candelaria, Sariaya,
Dahil tayo po mga bayan noon ay nag-update doon sa portion ng package D, package A, package F, tsaka package A. Sa portion ng Sariaya to Barangay Kalumpang, Tayabas ay napakaraming binibinta roong mga farm area mga bayan, pwede gawing farm, no? May mga niyog na, may mga rambutan, may mga lanchones na, may mga prutas na po mga bayan, hindi kayo lugi once na mabili po ninyo. So, baka next month tayo ay makabalik doon sa mismong package D at mismong package F. Yung package D mga bayan mula Tiaong to Candelaria. Candelaria to Barangay Kalumpang, Tayabas, Quezon. Yan po yung package F. Then package A mula roon sa sa Tayabas Interchange hanggang Barangay Mayaw. So didiretsuhin na natin yan doon mga bayan. Once na gumanda-ganda na ang panahon, ngayon po mga bayan ay medyo ang lakas ng hangin, kaya medyo yung kuha ng drone natin, medyo minsan ay magalaw siya sa sobrang lakas ng hangin. So itong baba natin, ito po yung pinakita ko kanina, no? Zino-zoom ko lang habang doon tayo sa kabilang barangay. Sa barangay sa IMSIM tayo. So ngayon, narito tayo sa barangay Makiling. So itong barangay road na ito mga bayan, magkaroon dito ng tulay. So akala natin ngayon ay naisampa na yung mga girder dyan. Dahil last update natin rin ay nakaposisyon na yung mga heavy equipment na kung saan yan po yung magbubuhat dyan sa mga dambuhalang girder para sa tulay na gagawin rito mga bayan. So comment down below kung itong package A ay masama sa partial operation di umano sa darating na Pasko. Sana ay magkatotoo Dahil marami nagsabi na mula Santo Tomas Interchange, Macban, at mismong diretso na sa ihuli daw umano yung San Pablo. Dahil yung mismong entrance exit ng San Pablo ay puspusan na po ngayon mga bayan na pag tambak roon. Kaya sa karugtong natin na video na ito mga bayan, next upload natin, ipakita ko po sa inyo yung pinaka-progress doon sa San Pablo entrance exit. So ayan po, makikita natin rito yung pinaka mismong entrada doon sa dulo. So narito tayo sa pangalawang barangay at masisilayan naman natin mga bayan na talagang ito na yung sagot, isa sa sagot na mapabilis na po yung biyahe natin from Manila to Lucena. At lalo na yung taga Mindanao, Visayas, Mindanao. So narito na po tayo sa mismong geothermal, no? Tapat tayo ng geothermal ngayon mga bayan. So itong bundok na ito ang nag-iisang malaki pang trabaho. Actually, dahil po sa baba nito, magkaroon siya ng tulay at ang tulay dyan, maya ipakita ko po sa inyo yung progress. I-zoom natin para masilayan ninyo mga kabayan, pwede rin ninyong matsansa kung ito po ay sa 2027 na mabubuksan itong portion na to. Package A. So, may 3 months pa naman pero maya masisilayan ninyo mga bayan yung pinaka-progress. So, dito sa portion na to, pinakataas ay halos patag na. Karugtong na doon sa yung kulay puti sa dulo mga kabayan. Kasi dyan na po tayo kagaganina, no? Lumipat lang tayo rito sa kabilang barangay. Dahil itong geothermal rito mga bayan, San Rafael, Barangay San Rafael, ito ay boundary ng Calamba, Laguna at lalawigan ng Batangas.
Santo Tomas City, Batangas. So, yung portion na yun, mga bayan, baga, pinapakinis na lang nila yung alignment ng lupa dyan. May kunting bawas lang sa bandang right side, no? At yun sa dulo konti ay simentado. At sa unahan ng backhoe na kulay light blue, ay B-scores na po yan sa baba na yan. Matagal na po yan dyan, mga bayan, na may B-scores. So, dito sa portion na ito, sa right side banda, yung may bulldozer, ay tinatanggal nila pala ang lupa dyan. Pa-slanting siguro yan, mga bayan. Nang sa ganun ay hindi magkakaroon ng landslide. Yeah, man! Oh! Purka Studio! Narito na! Infrastructure update para sa masa! Balit! So ito po yung portion ng Barangay San Antonio, Santo Tomas City, Batangas, mga bayan. Ayan na po yung tulay dyan sa baba. Sa left side natin, may balita tayong narinig dati, mga bayan, sa portion ng Leyte, no? Na ginawaan ng DPWH ng tulay na walang ilog. So ito rin po. Pero alam naman ng mga eksperto yan, mga bayan, mga engineer, kung bakit mayroong tulay dyan na wala namang ilog. So, please comment po down below sa ating mga eksperto, sa ating mga magigiting na engineer. So, kung anong purpose nito, mga bayan, bakit sila naglagay ng tulay dyan na wala namang ilog. Bago po ang lahat, paki-like, paki-share and follow at subscribe na rin. At paki-hit na rin yung notification bell, mga bayan, yung all, upang ma-notify kayo pag may bago tayong mga upload na video. So, yung baba na ito, mga bayan, yan na lamang po, no? Dito sa package A, kapiranggot na lamang po yan, mga bayan, ang dito sa tapat mismo ng Barangay San Antonio, Santo Tomas City, Batangas. Yung malapit sa tulay at dito sa Barangay Road, yung hindi pa nalatagan ng concrete cement, mga bayan. So, comment lang po kayo kung ito po ay makahabol itong package sa partial operation di umano. So, ayan po yung gilid dyan, mga bayan, yung paanan ng makiling, oh. Ang daming nagsitayuan na ngayon ng mga condominium dyan, mga bayan. Mga low-rise condominium. Bakit kaya nagkaroon sila ng permit dyan, ano? Yan ay protektado sa ano yan. Dapat walang infrastructure na nakatayo. Pero, ngayon ay nagsulputan. Ito po yung side sa Barangay San Antonio, Santo Tomas City, Batangas po, mga kabayan. Alam naman natin, pag ang pira na ang kikilos, kahit bawal, ay naging tama na yan. Si Lord na lang bahala sa ating mga nasa kapangyarihan, no? Mga politiko natin, nawa ay maliwanagan ang kanilang kaisipan. Kung makahawak ng bandel-bandel, ay yung bawal ay naging tama na. In Jesus' name. So, ayan na po, mga bayan, yung back to the topic na po tayo, no? Huwag na natin yung pag-usapan yung mga politiko dahil himala na lamang sa bansa na ito ang politiko na malinis, yung nagserbisyo ng tapat sa sambayan ng Pilipino. Halos kadalasan ay talagang natutukso sa pera. So, ayan na po yung mga kabahayan dyan, mga bayan, ay talagang malaki na rin po yung progress. Yung baba na ito, yan po ay creek na kung saan ay yung tulay din na ginawa ay tinambakan na rin po ng lupa sa ngayon, mga kabayan. So, lalo higit dito sa bandang pinaka baba natin. Ayan po yung labasan ng tubig, oh. So, ang problema sa taas banda ay medyo gumuho.
So, parang nilihis nila rito eh. Ayan po yung baba, yung creek na yun mga kabayan. So, yun po yung progress rito sa portion ng Barangay San Antonio. Yung tulay dyan na walang ilog sa unahan, na ngayon ay yung tambak ng lupa dyan ay nakalabel na rin po sa mismong concrete box culvert dyan at sa mismong tulay na ginagawa roon sa unahan sa tapat ng isang subdivision dyan, At may mga condominium na low-rise. Ayan po, kitang-kita natin mga kabayan. So, sa DNR, shout out sa inyo, bakit nagkaroon ng permit iyan? Yan po mga kabayan, ito ng portion na ito na po yung Macban interchange. So, ayan po, malaking progress rito sa right side natin. Last update natin rito ay wala pang buhos dyan. Sa ngayon ay halos magkabila, halos one lane na lang kulang yung may sasakyan na dumaan sa right side natin. Yan po, ang haba na ang nasimento, pati doon sa mismong pinaka-circle. Ang laki ng progress sa Macban Interchange mga bayan. Kasi kasama po ito sa kung matuloy man ang partial opening ngayong bago magtapos ngayong taong 2026 ay kasama po ito dahil halos patapos na ito mga bayan, toll gate na lang kulang. Ayan po, good news talaga. Dito sa pagtatayuan ng toll gate rito sa Macban, ayan po, may naghuhukay na kasi dyan sa baba na yan mga bayan, dyan po itatayo yung pinaka toll gate rito sa Macban, Laguna, dito sa may Barangay San Felix, Santo Tomas. Itong Macban po kasi mga bayan, interchange, ay napakalapit lang ito sa Maharlika Highway. Hindi po ito kagaya doon sa San Pablo Interchange na ang layo, halos 1 kilometro at kalahati pa bago mag-Maharlika Highway. Kaya sa right of way issue pa sigurado yon. Kasi itong Macban, ayan, matagal na po itong semento rito at walang right of way issue rito mga bayan dahil naidugtong na po to doon sa mismong Maharlika Highway dahil mayroong barangay road dito sa baba natin. Yan ang napakalaking good news. So ngayon mga bayan ay hanggang dito lang muna ang ating update rito sa SLEX TR4. Puro ka studio, hindi sikat pero nag-aabot ng balitang tapat. Paki-share na rin po, pa-subscribe na rin. Maraming salamat, God.